Napapansin ko kay Inday Sara Duterte, mga bossing, kasi ang dami pong nag-aantay, eh. Ang dami pong nag-aantay, mga kababayan, nung isasagot po 'no, ni Inday Sara Duterte o yung kanyang opinyon o yung kanyang sasabihin patungkol po dito sa nangyayaring gulo sa West Philippine Sea, mga bossing. So ngayon, sabi ko, tama nga naman, 'di ba bilang isang isang Vice Presidente, mga kababayan, nakaagapay ng presidente, na dapat aasahan natin na makipagtulungan sa presidente, na sinasabi nila na sila ay para sa taong bayan, eh, walang sagot. Parang wala tayong marinig 'no, kung ano ang plano niya para matulungan 'no, hindi na si PBBM, para matulungan o maiiwas ang sambayanang Pilipino sa giyera, mga kababayan. Sabi ko, parang mas maingay pa si Inday Sara Duterte 'no, doon sa, kay pastor. Mas naging maingay pa siya, mas binigyan niya ng, oras, panahon, yung pag-attend doon sa ano, sa 7 araw na prayer rally. Although hindi siya nagsalita sa entablado, mga kababayan. Ano, sabi ko, mahahalata ng taong bayan yung pamumulitika, 'no? Mahahalata ng taong bayan na kapagka hindi pala sila okey ng pangulo, eh, si tama ba na sabihin ko na dedma? Tama ba na sabihin ko na dedma na mas, malakas pa yung sigaw nila dito kay, Pastor Kibuloy? Ano na kaya nangyari dun sa kaso sa ano, pagpapa ano tawag dito, pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy, 'no? Nag-aantay tayong lahat. Lumagpas na yung 24 oras. Oh, meron tayong mga naririnig-rinig sa comment section sa mga tao na, "Di kaya totoo na yung kapulisan diyan sa Davao." Tanong lang, 'no? Eh, yung kapulisan sa Davao, eh, takot kay Pastor Kibuloy? Mismong ewan ko, mahihina din po talaga utak nito, eh. Biruin mo ang vlog, mga kapulisan takot kay Pastor Kibuloy. Parang gusto niyo ipamukha sa amin na ang pambansang kapulisan, eh, kumbaga may kinikilingan? May mga tao lang dapat na hulihin, arestuhin, pero yung mga hindi nila kaya, hindi. Oh, 'di ba? Gano'n lang po 'yun. Mas naging maingay pa siya na, sabihin na nagiging bias 'no, ang Senado kay Pastor Kibuloy. Which is para po sa akin parang sabi ko, "Wait lang, VP, nakasuporta ako sa iyo dati pa 'no, tapos maririnig ko eto merong mga tao na, um, umiiyak, tumatangis, humihingi ng katarungan 'no, tapos sasabihin bias ang Senado kay Pastor Kibuloy." Wait lang po. Eh, yung opinyon, yung side niyo naman po sa West Philippine Sea, kailangan ng taong bayan 'yan. Kung wala po kayong sasabihin, siguro yung karamihan sa'min ang iisipin na, "Ano ba 'to, balewala sa ating VP." Eh, kasi medyo hindi na okey, eh, ang presidente at ang kapamilya ng Vice President kaya wala kaming pake diyan, 'no? Wag niyo kaming hanapan ng, salita diyan. Or mga kababayan, talagang medyo walang magagawa dun sa gentleman's agreement, mga bossing, 'no? Talagang siguro iniisip ni VP, eh, wala, eh, nandiyan talaga yun ang pakikipag-usap, eh.
dun yung ano, eh, doon yung kumbaga naipakipag-usap na ng tatay ko, eh. So, ano pa gagawin natin, 'no? Pero una sa lahat mga kababayan, gentleman's agreement, hindi nakasulat, sinasabi nila, kasalanan ng PBBM 'yan kasi hindi sinunod yung gentleman's agreement. Talagang hindi dapat sundin mga bossing, 'no? Unang-una, lugi tayo dun sa gentleman's agreement na yun. Oh, hindi tayo puwedeng magpasok ng malalaking, pampatayo ng struktura, pero sila puwede. Next, hindi natin puwedeng i-repair yung sarili nating barko na nandun nakabase, 'no? Nag-iisang nakabase, mga kababayan, na pagka hindi rinepair in future time, 3, 4, 5, 6, 7 years, tunaw na yun, 'no? Kasi po ganito yan, ang mga sasakyan habang hindi mo inaasikaso agad, pasira ng pasira yan, 'no? Lalong lumalala yung sira hanggang sa dumating yung point na ano, hindi na puwedeng pakinabangan, lusaw na, 'no? Ang kailangan na lang gawin, eh, ano, wala na, itapon na, palitan na. Pero ang tanong, kung sakali kaya, mga kababayan, na wala na, hindi na gumagana, tapos sinabi natin, "Papalitan na namin yung BRP Sierra Madre." Tingin niyo papayag? Hindi. Bakit? Eh, yung napakaliit na repair kit, ayaw nilang payagan. Yung pa kayang isang buong barko ang papalitan. Kaya, mga bossing, bakit niyo ba bakit niyo pa pinapaiyak si Grepil? Anong problema mo, eh, di naman pala sinunod. Sino mag-asikaso ngayon sa Duterte, hindi ang government. Ba't pinapaiyak niyo si Grepil? Ay naku, humihimod ka ba din ba kay ano, Banat Bay? Sa mga kababayan, ako po naniniwala at ako ay naniniwala na tama yung paghingi ng taong bayan. Ano masasabi ni Inday Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, 'no? Patungkol doon sa West Philippine Sea. Kung talagang sinasabi, 'no, ng mga leaders natin, 'no, Inday Sara Duterte, VP, President Marcos, o mga senators, kung talagang para sa bayan kayong lahat, 'no, eh, dapat ipakita niyo yung pagtulong-tulong, 'no, kung paano magkakaroon ng solusyon o matatapos itong, problema sa West Philippine Sea. Hindi yung tipong parang presidente lang ang gumagalaw, 'no? Hindi yung tipong parang presidente lang po ang gumagalaw, mga kababayan, 'di ba?